Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1396. Impormasyon. Napangiti ang matandang si Bao Shan nang makita niya ang ganap na tahimik na bulwagan. Malinaw na alam niya ang pang-akit ng Purifying Demon Lotus Flame. Kaya naman, iniwan niya ang fragment ng mapa bilang pangalawa sa huling item bago ito ilabas. Maraming nagninangas na mainit na pares ng mga mata sa loob ng malaking bulwagan ang nakatingin sa fragment ng mapa. Ang mga naruroon ay hindi ordinaryong tao. Kahit na ang Purifying Demon Lotus Flame ay isang maalamat na bagay sa kanila. Narinig lamang nila ito at hindi pa nila ito nakita. Siyempre, hindi ito naging hadlang sa sino man na maghangad nito. Anumang makapangyarihan ay sa huli ay makakaakit ng hindi mabilang na mga pares ng sakam na mata anuman ang panganib na kasangkot. Bagamat ang fragment ng mapa na ito ay hindi ang tunay na Purifying Demon Lotus Flame, makakakuha ang isang tao ng ilang impormasyon na may kaugnayan sa Purifying Demon Lotus Flame sa pamamagitan ng pagkuha nito. Kung maaari nilang makuha ito, ang mga benepisyo ay maaaring inilarawan bilang walang katapusang. Hahaha. Nais ng may-ari ng fragment ng mapa na ito na palitan ito ng ilang medicinal pill. Siyempre, ang kalidad ng medicinal pill ay dapat kahit 6 na kulay na pill lightning. Kung sa dami, depende iyon sa lahat. Ngumiti ang matandang lalaki na si Bao Shan. Nilaybot ng kanyang mga mata ang bulwagan bago niya sinabing, magsisimula na ang bidding. Lahat, mangyaring mag-alok ng inyong mga bid. Maraming tao sa malaking bulwagan na interesado sa fragment ng mapa na ito. Kaagad, isang paus na boses ng matanda ang nagsabi. 36 na kulay na pill lightning tier 8 medicinal pill. 46 na kulay na pill lightning tier 8 medicinal pill. 5. Maraming mga bid ang biglang inilabas mula sa malaking bulwagan sa loob ng wala pang 2 minuto. Ang kapaligiran ng bulwagan ay biglang naging maapoy na init. Mabilis na tumaas ang presyo ng bidding sa harap ng nakangiting mga mata ng matandang si Bao Shan. Malinaw na naunawaan ng lahat na ang fragment ng mapa ay higit na nagkakahalaga kaysa sa mga alok na ito. Gayunpaman, kung ang isa ay maaaring umasa sa fragment ng mapa na ito upang mahanap ang Purifying Lotus Demon Flame, ang pagkawalang ito ay hindi dapat banggitin. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kumunat ang noo ni Xiaoyan at mahinang nagtanong matapos malaman na napakaraming tao ang interesado. Huwag kang mabalisa, maghintay tayo. Umiling si Yao Lao habang sumagot. Napatango lamang si Xiaoyan nang marinig ang tugon ni Yao Lao. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang puso. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo niya nang marinig ang patuloy na pagtaas ng presyo. Talagang minaliit niya ang pang-akit ng Purifying Demon Lotus Flame. Kahit na ito ay isang fragment lamang ng mapa, naging sanhi ito ng pagkabaliw ng lahat ng mga taong ito. Ang bid ay patuloy na mabilis na tumaas sa gitna ng maraming sigaw na tumangging sumuko sa isa't isa. Sa loob ng wala pang 10 minuto, tumaas na ang presyo sa 6 na kulay na pill lightning tier 8 medicinal pill. Dahil sa bid na ito, maging ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging medyo pangit. Ang isang bid na nagsasangkot ng napakaraming 6 na kulay na pill lightning medicinal pill ay lumampas sa kanyang inaasahan. Sa kabutihang palad, ang kasalukuyang presyo ay lumampas sa punto na maaaring tanggapin ng karamihan ng mga tao. Kaya naman, bumaba rin ang bilang ng mga taong nagbibid, ngunit alam ng lahat na ang mga natitirang taong ito ay tunay na mayayamang individual. 5-7 kulay na pill lightning tier 8 medicinal pill. Isang malamig na sigaw na naglalaman ng ilang galit ay biglang umalangaw-ngaw pagkatapos ng nakaraang bid. Ang presyong ito ay walang alinlangan na mataas, at ang malaking bulwagan ay mabilis na naging tahimik. Maraming mga mata ang sumunod sa pinanggalingan ng tunog na ipinadala, ngunit ang tanging nakita nila ay isang figure na ganap na natatakpan ng isang itim na damit. 8 tableta. Isang matandang boses ang biglang tumunog sa simpleng paraan. Tahimik na napabuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso nang marinig niya ang boses na ito. Sa wakas ay nagsimula ng magbid si Yao Lao. Gayunpaman, hindi alam ni Xiaoyan kung talagang makukuha ni Yao Lao ang fragment ng mapa. Kung tutuusin, ang mga tao rito ay hindi ordinaryong individual.
Ang taong sumigaw ng presyo kanina ay bumantong hininga nang marinig niyang ibinuka ni Yao Lao ang kanyang bibig para magbid. Saglit na nag-alinlangan ang lalaki bago niya itinikom ang kanyang mga ngipin at sinabing, isang 8-colored pill lightning tier 8 medicinal pill. Isang mahinang kaguluhan ang lumitaw sa loob ng malaking bulwagan pagkatapos tumunog ang kanyang mga salita. Hindi inaasahan ng maraming tao na uminom ang taong ito ng 8 kulay na pill lightning medicinal pill. 3 tableta. Ang boses na ito ay mahina pa, ngunit pinigilan nito ang lahat ng boses sa bulwagan. Dahilan ni Yao Lao na sumuko ang taong iyon nang may matinding ayaw. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang huminto sa pagsasalita ang taong iyon. Magsasalita pa lang sana siya nang lumitaw ang boses ni Yao Lao sa tabi niya. Huwag kang maging masaya kaagad. 5 tableta. Namula ang mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ang isang boses na puno ng malamig na kahigpitan. Hinanap ng kanyang mga mata ang pinanggalingan ng boses na ipinapadala. May nakita siyang medyo payat na figure na nakaupo sa isang upuang bato. Ang payat na figure ay tila naramdaman ang mga mata ni Xiaoyan mula nang bigla itong lumingon. Isang pares ng maitim at mahigpit na mga mata ang bumaril sa ibabaw na parang matalim na arrow mula sa ilalim ng daupang, na nagdulot ng pag-iba-iba ng espasyo mismo. Kasabay nito, isang kakaibang pressure ang lumitaw sa katawan ni Xiaoyan. Isang malamig na senggal ang pinakawalan ni Yao Lao nang magkaroon ng pressure sa kanilang paligid. Siya ay random na iwinagayway ang kanyang manggas at ang invisible pressure ay nawasak sa isang iglap. Nakakatakot ang lakas ng taong ito. Sa wakas ay nakabawi si Xiaoyan at tahimik na natigilan sa kanyang puso habang nakipagpalitan ng suntok si Yao Lao sa misteryosong taong ito. Mag-ingat. Ang taong ito ay isang eksperto na may kalahating paa sa klase ng Bansheng. Mahinang banggit ni Yao Lao. Nagkaroon ng solemn na ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig ito. Ang special trade fair na ito ay talagang isang lugar na may maraming mga nakatagong eksperto. 8 tableta. Malamig na sumigaw si Yao Lao pagkatapos kausapin si Xiaoyan. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay nakakuha ng isang mahigpit na pagsimangot. Ang nasabing presyo ay lumampas sa kanyang tansya. Hahaha. Ang kaibigang ito ay nagbid ng presyo ng 8 kulay na pill lightning medicinal pill. May magbibid pa ba? Nakangiti ang matandang si Bao Shan habang nagtatanong. Ang mga salita ng matandang si Bao Shan ay naging dahilan upang tumahimik sandali ang malaking bulwagan. Maraming pares ng mga mata ang itinapon sa lalaking payat, na nakipag-counterbid kay Yao Lao kanina. Ang payat na lalaking nakasuot ng itim na damit ay ngumiti sa isang madilim at malamig na paraan nang ang lahat ng mga titig na ito ay lumingon. Agad niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, isang 9 na kulay na pill lightning tier 8 na medicinal pill. Kung makakapag-alok ka ng mas mataas na presyo, ang fragment ng mapa na ito ay pag-aari mo. Baliw talaga ang lalaking ito. Ang lahat ng naruroon ay nakalanghap ng banayad na hininga ng malamig na hangin nang marinig nila na ang taong nakasuot ng itim ay handang uminom ng 9 na kulay na pill lightning medicinal pill. Umiling sila at tahimik na nagkomento sa kanilang mga puso. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging madilim din sa sandaling ito. May hawak din siyang 9 na kulay na pill lightning medicinal pill sa kanyang kamay. Ito ang pill beast na nakuha niya mula sa labi ng Dao Sheng noong huling pagkakataon. Gayunpaman, ang kanyang mga pagkatalo ay magiging masyadong nakakatakot kung bibid niya ang pill beast. Pagkatapos ng lahat, kung ang pill beast na ito ay pinalaki ng maayos, maaari pa itong umakyat sa isang tier 9 na medicinal pill sa hinaharap. Sa oras na iyon, ang halaga nito ay tataas ng daan-daang beses. Kahit na ang isang Dao Sheng class expert ay maaakit nito. Hindi siya umiinom ng medicinal pill na may ganoong potensyal kahit na ano. Ang daliri ni Yao Lao ay marahang pumutok sa armrest. Bagamat may daupang na nakatikip sa kanya, alam ni Xiaoyan na ang kanyang mukha ay nakasimangot sa sandaling ito. Hinailan niya ang kanyang manggas at dahan-daang umiling. Hindi ito ang sandali para maging impulsive. Kahit na hindi sila gumamit ng wastong paraan upang makuha ang fragment ng mapa na ito, magagamit pa rin nila ang iba pang paraan para magawa ito.
Dahan-daang ibinoka ni Yao Lao ang kanyang kamay nang makita niya si Xiaoyan. Tumanggo siya at isang mahinang boses ang ipinadala sa tainga ni Xiaoyan. Masyadong malaki ang presyo, ngunit alam ko na ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Siya ay isang matandang kalaban. Sa pagkakataong ito, nagkataon na mareresolba ko ang hidwaan mula noon. Dahil sa karakter ni Yao Lao, hindi niya basta-basta papanoorin ang huling pag-alis ng fragment ng mapa na ito. Katulad ng naisip ni Xiaoyan. Dahil hindi nila ito nakuha sa tamang paraan, maaari lamang silang gumamit ng ibang paraan. Bukod dito, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ni Xiaoyan ito. Kinailangan din nilang gumamit ng iba pang paraan sa Black Corner region upang makakuha ng isa pang fragment ng mapa. Tila isang lumang palabas ang mauulit. Hihihi. Tumawa ang payat na nakaitim na damit na iyon sa mahinang boses. Pagkatapos nito, bumalik ang kanyang mga mata sa matandang si Bao Shan sa gitna ng bulwagan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang maliit na Snow White rabbit. Napuno ng sobrang siksik na halimuyak ng tableta ang silid ng lumitaw ito, na naging sanhi ng pamumulan ng mga mata ng marami. Ang isang siyam na kulay na pill lightning medicinal pill ay isang bagay na kahit isang eksperto sa klase ng Bansheng ay ninanais. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin tungkol sa mga piling tao na Daozun. Ang payat na lalaking nakasuot ng itim na damit ay hinimas ang maliit na kuneho gamit ang kanyang kamay. Nakaramdam din siya ng kirot, ngunit nanggigigil ang kanyang mga ngipin sa sandaling naisip niya ang purifying demon lotus flame. Isang glow ang bumangon mula sa kanyang kamay na pumulupot sa kuneho. Pagkatapos nito, binaril ito patungo sa matandang si Bao Shan ng may bilis na parang kidlat. Habang ang siyam na kulay na tabletang panggamot na ito ay sumugod sa malaking bulwagan, maraming tao ang nakaramdam ng salpok na agawin ito. Gayunpaman, maswerte na ang mga taong ito ay hindi nawala ang kanilang pangangatwiran. Wala silang nagawa matapos makipagpunyagi sa udyok sa kanilang mga puso. Sumenyas ang matandang lalaki na si Bao Shan gamit ang kanyang kamay at tinanggap ang kumpol ng liwanag. Pagkatapos nito, maingat niyang sinuri ang Snow White Rabbit. Naramdaman niya ang hindi kapanipaniwalang purong enerhiya sa loob ng katawan nito. Saka lang siya tumanggo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang pagkamangha. Maliwanag, hindi niya inaasahan na may magiinuman ng ganoong medicinal pill bilang bid. Itong kaibigan, kumpleto na ang transaksyon. Ang mapa na ito ay sa iyo. Maingat na inimbak ng matandang si Bao Shan ang kuneho. Pinitik ng kanyang daliri ang sinaunang piraso ng mapa. Ang fragment ng mapa ay naging isang sinag ng liwanag na sumugod patungo sa payat na itim na damit na matandang lalaki. Sa wakas, sinunggaban ito ng lalaki na may masayang ngiti sa labi. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay nang mapunta ang sinaunang mapa sa mga kamay ng matandang iyon na nakaitim na damit. Isang lamig ang bumungad sa kanyang maitim na itim na mga mata. Kailangan niyang makuha itong purifying demon lotus flame sa anumang halaga. Kaya naman, kailangan niyang makuha ang fragment ng mapa na ito kahit na ang matandang ito ay isang taong may kalahating paa sa klase ng Bansheng. Hahaha. Ang huling item ng aming special trade fair ay hindi isang bagay ngunit ilang impormasyon. Bagamat ang impormasyong ito ay kakalat sa Central Plains sa lalong madaling panahon, ang impormasyong mayroon kami dito ay dapat na mismo. Ngumiti ang matandang si Bao Shan matapos makumplito ang sinaunang transaksyon sa mapa. Inilibot ng kanyang mga mata ang bulwagan habang sinabi niyang, "Relax, hindi kami hihingi ng reward para sa impormasyong ito." Gayunpaman, dahil medyo nakakagulat ito, huli na namin ito. Napakunot ang noo ng lahat nang marinig nila ang mga salita ng matandang si Bao Shan. Lahat ng tao sa kwarto ay nakatingin sa kanya na may pagdududa. Anong uri ng impormasyon ang maaaring taglayin ng matandang si Bao Shan tungkol sa gayong pagsasaalang-alang? Napangiti ang matandang lalaki na si Bao Shan nang maramdaman niya ang maraming hindi siguradong mga mata. Unti-unting umalangaw ang malambot niyang boses sa malaking bulwagan. Ang maalamat na Bodhisattva Ancient Tree, na nabalitaan na magagawang payagan ang isa na magtagumpay sa karaniwan at maging isang Sheng, ay muling lumitaw pagkatapos ng 10,000 taon. Battle through the heavens.
Kabanata 1397. Sinaunang Wasteland Region. Bodhisattva Ancient Tree. Ang mga salita ng matandang si Bao Shan ay parang bomba na naging sanhi ng biglang pagkagulo sa buong bulwagan. Hindi napigilan ng ilang eksperto ang pagkabigla sa kanilang mga puso nang bigla silang tumayo. Ang Bodhisattva Ancient Tree ay papasok sa nangungunang tatlo kung ang bawat likas na kayamanan sa buong kontinente ng Daochi ay Airerango. Ang Bodhisattva Ancient Tree ay kilala rin bilang Knowledge Reincarnation Tree. Ang punong ito ay lalago ng isang ikot bawat 1,000 taon. Mag-mature lamang ito pagkatapos ng 100 cycle. Karamihan sa mga bagay ay masisira pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang Bodhisattva Ancient Tree ay umiral sa labas ng panahon. Ito ay maaaring ituring na isa sa mga napakasinaunang species ng kontinente. Nabalitaan na ang Bodhisattva Ancient Tree ay lumilitaw minsan bawat 1,000 taon at magdudulot ng malaking kaguluhan sa buong kontinente sa tuwing ito ay lilito. Sa pagbabalik tanaw sa mahabang kasaysayan ng kontinente, kahit ang mga piling tao na si Dao Sheng ay namatay habang nakikipaglaban sa Bodhisattva Ancient Tree. Ayon sa mga talaan ng ilang mga sinaunang aklat, isa lamang Bodhisattva Ancient Tree ang tumubo sa mundong ito. Nagtataglay ito ng sariling katalinuhan at magtatago sa ilalim ng lupa pagkatapos itong lumitaw. Walang makakahanap nito, at lilito lamang ito sa mundo kapag handa na ito. Bodhisattva Ancient Tree, naging Sheng kaagad. Hindi ito mga salitang walang laman. Ang loob ng Bodhisattva Ancient Tree ay ang Bodhisattva Heart. Ang mga nakakuha nito ay magiging isang Bodhisattva Heart ang kanilang puso at magiging isang santo ay isang simpleng gawain. Ito ay hindi lamang alingaw-ngaw dahil ang isang matandang eksperto ay nagtataglay ng gayong swerte. Matapos lumunin ang Bodhisattva Heart, ang walang talentong 2-star Dao Zun ay nalagpasan ang lahat ng mga hadlang sa kanyang pagsulong sa simpleng paraan, at sa loob ng maikling 5 taon, naabot niya ang klase ng Dao Sheng, na niyanig ang buong kontinente sa proseso. Ang ganitong uri ng banal na epekto ay naging sanhi ng pagkabaliw ng lahat. Ang sinumang nakakuha ng Bodhisattva Heart ay nangangahulugan na sila ay may direktang daanan upang umabant sa klase ng Dao Sheng, ang kasalukuyang pinakamataas na antas ng mundong ito. Bukod dito, kahit na ang Bodhisattva Heart ay tinanggal mula sa larawan, ang bahagyang mas mababang Bodhisattva Seed ay magdaragdag din ng mga pagkakataon na matagumpay na sumulong sa Dao Sheng class. Bagamat hindi ito kasing takot ng Bodhisattva Heart, nagtataglay pa rin ito ng hindi mapaglabanan na pang-akit sa mga nasa tuktok ng klase ng Dao Zun dahil ang tagumpay sa klase ng Ban Sheng ay masyadong mahirap at mapanganib. Ang ilan sa mga eksperto sa tuktok ng klase ng Dao Zun ay maaaring hindi maabot ang antas na iyon kahit na pagkatapos ng habang buhay. Sa sandaling ito, isang Bodhisattva Seed ang magpapabaliw sa kanila. Sa buod, ang tukso ng sinaunang puno ng Bodhisattva sa pinakamataas na mga eksperto ay umabot sa isang nakakabaliw na yugto. Maaaring isipin ng isa kung anong uri ng malaking kaguluhan ang mapupukaw ng balitang ito sa Central Plains. Si Yao Lao sa gilid ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga habang ang mga mata ni Xiaoyan ay nagpakita ng nabigla na ekspresyon. Nararamdaman ng isa ang bahagyang hindi paniniwala sa kanyang boses. Ang tinaguriang impormasyon na ito ay naging sanhi ng kahit na ang isang tao na may lakas ng isip ay hindi manatiling ganap na kalmado. Ito talaga ang Bodhisattva Ancient Tree. Ungol ni Yao Lao matapos magpakawala ng mabigat na buntong hininga. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Pinunasan ng daliri niya ang storage ring niya. Mayroong isang binhi ng Bodhisattva sa loob nito. Nabalitaan na naramdaman ng Bodhisattva Seed ang Bodhisattva Ancient Tree. Gayunpaman, bakit wala siyang natuklasan? Hindi kaya napakalayo niya. Nakatayo sa gitna ng malaking bulwagan, ang matandang lalaki na si Bao Shan ay napangiti nang marinig niya ang bawat isa na lumanghap ng malamig na hangin pagkatapos na maalog sa balitang ito. Kahit na siya ay labis na nagnanais ng Bodhisattva Ancient Tree. Kung hindi masyadong delikado ang lugar na kinalabasan nito, hindi niya mapipigilan ang sarili na pangunahan ang kanyang mga tao upang hanapin ang kayamanan. Matandang Bao Shan, maaari ko bang malaman kung saan lumitaw ang Bodhisattva Ancient Tree? Saglit na nagpatuloy ang pagkagulat sa bulwagan bago may nanguna sa pagtatanong.
Lahat ng nasa sabik na mga mata na naruroon ay muling napunta sa matandang si Bao Shan matapos magtanong ang taong ito. Sa hitsura nito, hindi nila mapipigil ang kanilang sarili at sasalakayin ang matandang si Bao Shan kapag tumanggi itong sumagot. Ang kanilang pangangatwiran ay medyo marupok dahil sa pang-akit ng Bodhisattva Ancient Tree. Hahaha. Makatitiyak ang lahat na ang matandang ito ay hindi magtatago ng anuman ngayong nagsalita na ako. Naunawaan ng matandang si Bao Shan ang mga iniisip sa puso ng mga taong ito. Natural na hindi niya gagawing biro ang bagay na ito. Tumawa siya. Ang lokasyon kung saan lumitaw ang Bodhisattva Ancient Tree ay malamang na hindi isang dayuhan. Ito ay ang Ancient Wasteland Region na matatagpuan sa hilagang silangang hangganan ng Central Plains. Ancient Wasteland Region. Maraming mga tandang ang umalangaw-ngaw sa paligid ng malaking bulwagan pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Ang mga dalubhasa na iyon na biglang umupo ng tuwid kanina ay tumalsik na may nag-aalalang ekspresyon sa kanilang mga mata. Ito ay talagang matatagpuan sa isang mapanganib na lugar. Bahagyang kumunot ang kilay ni Xiaoyan. Natural na narinig niya ang tungkol sa Ancient Wasteland Region. Ang lugar na iyon ay marahil ang pinakamatandang lugar sa kasalukuyang kontinente ng Daochi. Ito rin ang ipinagbabawal na lupain ng lahat ng tao. Masama ang panahon sa loob, at tumagos ang lason sa hangin habang gumagala ang mabangis na hayop. Ang mga mabangis na hayop na ito ay mga inapo mula pa noong unang panahon. Ang ilan sa kanila ay hindi mas mababa sa anumang tribo sa kasalukuyang Magical Beast World maliban sa Ancient Void Dragon. Sa madaling salita, kahit na ang Heaven Demon Phoenix tribo ay mamamatay kung sila ay pumasok. Ang mga hayop na ito ay uhaw sa dugo at marahas. Kahit na hindi sila matalino, ang kanilang mga lakas ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang mga eksperto sa tuktok ng klase ng Daozun ay hindi maglalakas loob na sabihin na matagumpay silang makakaalis sa lugar na buhay. Ito ay isang katotohanan na ibinigay ng hindi mabilang na bilang ng mga taon ng mga aralin sa dugo dahil maraming mga eksperto ang pumasok sa kaparangan upang maghanap ng mga kayamanan. Gayunpaman, ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay tuluyang nawala. Ang ilang kilalang eksperto sa loob ng Central Plains ay kabilang sa mga nakapasok. Habang dumaraming bilang ng mga eksperto ang nawala sa Ancient Wasteland Region, ang mapanganib na reputasyon nito ay lalong lumaganap. Sa huli, walang nang-ahas na pumasok dito. Ang isa pang kadahilanan ay ang kaparangan na ito ay medyo malayo, kaya ang dating mapanganib na lupaing ito ay unti-unting nawala sa memorya. Gayunpaman, walang sino man ang umasa na ang Bodhisattva Ancient Tree ay lilito sa loob ng Ancient Wasteland Region sa pagkakataong ito. Hindi nakakagulat na ang matandang ito ay maglalabas ng ganitong uri ng impormasyon. Sa lakas ng Reflecting Treasure Sect at ng iba pang dalawang paksayon, magpapakamatay sila kung papasok sila sa Ancient Wasteland Region. Nais nilang makaakit ng mas maraming tao na pumasok upang makakuha ng ilang benepisyo mula sa kaguluhan. Dahan-daang inalis ni Yao Lao ang kanyang iniisip. Alam din niya ang panganib ng Ancient Wasteland Region. Naunawaan din niya kung bakit bukas ang isip ng matandang si Bao Shan tungkol sa pagbabahagi ng ganoong balita. Hahaha. Bawat paglitaw ng Bodhisattva Ancient Tree ay nagreresulta sa isang hindi likas na kababalaghan. Dapat unti-unti itong maramdaman ng lahat sa loob ng isang buwan. Sa oras na iyon, malalaman mo na nagsasabi ako ng totoo. Nakangiti ang matandang si Bao Shan habang sinasabi niya. Naibigay ko na ang impormasyon sa lahat. Matagumpay na natapos ang Special Trade Fair na ito. Salamat sa inyong lahat sa pakikilahok. Sandaling tahimik ang kapaligiran sa malaking bulwagan bago nagsimulang tumayo ang ilang tao bago sila lumabas ng bulwagan. Dapat din tayong umalis. Ang Bodhisattva Ancient Tree ay talagang isang mahiwagang bagay. Dapat tayong pumunta upang tingnan kung makahanap tayo ng pagkakataon. Malumanay na komento ni Yao Lao nang makita niyang tapos na ang trade fair. Ito ay isang napakagandang pagkakataon. Kung makukuha nila ang puso ng Bodhisattva, ang ruta para umabant sa klase ng Daosheng ay magiging walang katulad. Sa madaling salita, isang Daosheng ang lilito sa Falling Star Pavilion. Mas magiging kumpiyansa sila kung lalabanan nila ang Hall of Souls. Gayunpaman, kailangan muna nating makuha ang sinaunang mapa.
Mahinang tumawa si Yao Lao. Bahagya niyang ibinaling ang ulo. Ang payat na lalaking nakasuot ng itim na damit, na matagumpay na nakabili ng sinaunang mapa, ay tumalikod at umalis. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Yao Lao habang sumulyap siya sa kanyang likuran. Tara na. Bumangon si Yao Lao. Pagkatapos nito, lumabas siya ng malaking bulwagan ng hindi lumilingon. Si Xiaoyan at ang dalawa ay mabilis na sumunod. Batid nila na hindi maiiwasan ang matinding labanan. Saglit na nawala si Yao Lao matapos ang trade fair. Pagkatapos nito, mabilis siyang bumalik bago pinamunuan ang grupo ni Xiaoyan palabas ng kaharian na ito. Lumipad siya sa hilagang kanluran. Sa wakas, dumausda sila sa disyerto at huminto sa isang matarik na bundok. Ito ang lugar kung saan sila dapat dumaan. Dahil sa mga karakter ng tatlong matandang demonyong iyon, tiyak na hindi sila liliko kahit na mayroon silang malaking kayamanan. Tumingin si Yao Lao sa malayo at nagsalita sa mahinang boses. Guro, ano ang background ng mga taong iyon? Tumanggaw si Xiaoyan at nagtanong. Isang masama at kakaibang sekta na tinatawag na Cloud Rain Sect. Ang sekta na ito ay nagpapalaki ng mga kaldero ng karne upang tumaas ang lakas ng isang tao. Ang mga tinatawag na meat cauldrons ay mga mahuhusay na batang babae na binibigyan ng chi method para sanayin. Mapait silang magsasanay sa loob ng mahigit isang dekada bago ang Dao Chi sa loob ng kanilang mga katawan ay nasisipsip sa pamamagitan ng Cloud Rain Sect's Chi of course. Ang Dao Chi ay hinihigop ay karaniwang namamatay mula sa katandaan sa loob ng 10 araw. Ang Cloud Rain Sect ay may mahigit 1,000 disipulo. Bukod dito, lahat sila ay babae, ngunit lahat sila ay mga kaldero ng karne para sa tatlong matandang demonyong iyon na masipsip. Ito ay talagang isang walang hiyang sekta. Medyo nanlamig ang mga mukha ni Kailin at ng Little Fairy Doctor matapos nilang marinig ang paliwanag ni Yao Lao. Talagang walang hiya sila at itinaboy sa Central Plains noon, ngunit hindi inaasahan na nakabalik sila. Tumanggaw si Yao Lao at sinabing, noon, nakipagpalitan ako ng suntok sa isa sa tatlong iyon at nasugatan siya ng malubha, ngunit nasugatan ako ng 2 pa. Kaya naman, hindi ko binawian ng buhay ang taong iyon. Nakapagtataka na makikita ko sila pagkatapos ng maraming taon. Ang masasamang reputasyon ng tatlong matandang demonyo sa Central Plains ay nakuha ng mas maaga kaysa sa Zhou Chanzhen na nakilala mo. Ang panganay, si Tian Hizi, ay umabot na sa 9 change peak na Daozun. Ang pangalawang kapatid na lalaki, si Dijezi, ay umabot sa ika-8 pagbabago habang ang pangatlo, si Ren Hizi, ay nasa ika-6 na pagbabago. Ang kanilang pinagsamang lakas ay malamang na makakalaban sa isang piling bansheng. Sumilay ang pagkagulat sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang impormasyong ito. Ang tatlong matandang demonyong ito ay talagang pambihira. Sa ganitong uri ng lakas, ang isa ay maituturing na top-notch kahit nasa loob ng Central Plains. Hindi nakakagulat na maaari silang kumuha ng 9 na kulay na pill lightning tier 8 medicinal pill. Biglang inangat ni Yao Lao ang kanyang ulo habang si Xiaoyan ay patuloy na nagtatanong. Tumingin siya sa malayong abot tanaw at mahinang sinabi. Nandito na sila. Battle Through the Heavens. Kabanata 1398. Tatlong Ghost Scorpion Demon. Nang inig ang mga puso ng grupo ni Xiaoyan nang marinig nila ang mga salita ni Yao Lao. Napatingin ang kanilang mga mata sa harapan kung saan naroon ang mahinang kidlat ng hangin. Makalipas ang ilang dosenang segundo, tatlong itim na ningning ang biglang sumugod mula sa malayo. Ang bilis ng tatlong itim na pagkinang ay lubhang nakakatakot. Sa isang iglap, lumitaw sila 1,000 talampakan ang layo. Gayunpaman, bigla silang tila may naramdaman ng papasok na sila sa bundok kung saan matatagpuan si Yao Lao. Agad silang huminto, at tatlong madilim, malamig at walang awan na mga tingin ang bumungad. Huminto sila sa grupo sa bundok. Yao Chen. Ikaw talaga. Natigilan silang tatlo nang makita si Yao Lao. Maya-maya ay lumitaw ang isang galit na boses. Pinagmamasdan ng mga mata ni Xiaoyan ang kabilang partido habang ang tatlong ito ay bumubulales. Ang pinuno ay medyo payat. Ang kanyang mukha ay madilim at mabagsik, at sa hitsura nito, siya ang taong nagbid sa trade fair kanina. May isa pang matanda at isang lalaki,
na mukhang mas bata, sa likuran niya. Bagamat ang huling lalaki ay lumitaw na bata pa, ang parehong mga mata niya ay nagsiwalat ng isang edad na hindi mas bata kaysa sa iba pang dalawang matandang demonyo. Maliban sa mukhang nakababatang lalaki, na medyo gumanda ang hitsura, ang natitira ay nagbigay sa isa ng madilim at malamig na pakiramdam. Bukod dito, ang mga aura na hindi malinaw na ibinubuga mula sa kanilang mga katawan ay medyo nakakatakot. Three demon ghosts, matagal na tayong hindi nagkita. Inilagay ni Yao Lao ang kanyang mga kamay sa likod niya at tumawa. Ikaw ang taong nagbid laban sa matandang ito kanina. Ang payat na matandang lalaki, na siyang pinuno, ay pinandilatan ng mata si Yao Chen sa isang walang awa na paraan bago siya biglang nagtanong. Napangiti si Yao Lao matapos makitang gumaling si Tian Hizi. Hindi siya nagsalita ng mga hindi kinakailangang salita. Ibigay ang sinaunang mapa. Hihihi. Hindi inaasahan. Ang kilalang Yao Zunzi, Yao Chen, sa kontinente ay gumagawa ng isang bagay tulad ng pagpapahinto sa isang tao at pagnanakaw ng kayamanan mula sa kanila. Kakaibang tumawa si Tian Hizi nang marinig niya ang mga salita ni Yao Lao. Ngumiti si Yao Lao at nagsalita ng walang pakialam. Kung ibang tao iyon, baka nagdalawang isip ako. Buti na lang, kayong tatlo. Kaya naman, wala akong nararamdamang pasanin sa isip. Maaaring ituring na tao ang ibang tao, ngunit hindi ko itinuring na ganoon ang iilan sa inyo. Yao Chen, huwag mong isipin na natatakot kaming tatlo sa iyo dahil lang sa sumulong ka sa klase ng Bansheng. Noon, nagawa ka naming talunin hanggang sa tumakas ka na nasugatan. Magagawa pa rin namin ngayon. Nagsalita ang mukhang brutal na si Di Hizi gamit ang madilim at malamig na boses. Bakit hindi mo subukan? Mareresolba din natin ang mga sama ng loob natin noon. Ngumisi si Yao Lao. Inapakan niya ang kanyang paa sa lupa at ang kanyang katawan ay lumitaw sa harap ng tatlong iyon na parang multo. Ang halimaw na Dao Qi ay biglang lumabas sa kanyang katawan, at ang kalangitan ay biglang nagdilim. Umihip ang mabangis na hangin at sumipol sa kalangitan. Nag-iba ang ekspresyon ng grupo ni Tian Hizi nang makita nila si Yao Lao na pinukaw ang ganoong puwersa, lalo na ang ekspresyon ni Tian Hizi. Bagamat kalahating hakbang lang ang layo niya sa klase ng Bansheng, naunawaan niya kung gaano kalaki ang pagkakaibang ito. Hindi maiiwasan ang matinding labanan kung gusto nilang tumakas ngayon. Bang! Hindi binigyan ni Yao Lao ng dagdag na oras silang tatlo. Ikinuyom niya ang kanyang kamay at ang mga maitim na ulap ay lumundag mula sa langit nang biglang nabuo ang isang 10,000 talampakan malaking kamay ng apoy. Pagkatapos nito, pasabog nitong sinaktan ang Hizi Trio. Sabay-sabay na pag-atake. Isang maitim na masamang ekspresyon ang bumungad sa mga mata ng grupo ni Tian Hizi nang makita nilang umaatake si Yao Lao ayon sa gusto niya. Nagpakawala sila ng galit nang umahan si Dao Qi mula sa kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, sila ay naging 3,000 talampakan na malalaking light pillar na walang awa na bumangga sa napakalaking kamay ng apoy. Bang! Nagbanggaan ang dalawa at isang nakakatakot na wind ripple ang lumabas sa lahat ng direksyon. Ang napakalaking kabundukan sa paligid ay niyanig ng enerhiyang ripple na iyon hanggang sa nagkawatak-watek. Habang umiihip ang isang nakakatakot na hangin, nagsuray-suray si Tian Hizi at ang mga yapot ng kanyang dalawang kapatid. Nagmamadali silang umatras ng 2 hakbang. Isang mahinang boses ang lumabas sa lalamunan ni Tian Hizi. Siya ay dumanas ng kaunting kawalan sa minamadali nilang pagtutulungan. Nakakatakot ang lakas ng matandang ito. Ang tatlo sa kanila ay hindi nakakuha ng bentahe sa kabila ng magkasanib na kamay. Nagbago ang ekspresyon ng grupo ni Tian Hizi. Kumikislap ang kanilang mga mata. Bigla silang lumingon sa grupo ni Xiaoyan sa bundok at malungkot na sinabi. Ikatlong kapatid, ang tatlong iyon ay kasama ng matandang ito. Kunin sila. Tandaan na dapat silang mabuhay. Tiyak na papasok silang tatlo sa isang mapait na labanan kung lalabanan nila si Yao Lao. Kaya naman, mas mabuting hulihin ang grupo ni Xiaoyan at gamitin sila bilang mga hostage. Saka lamang sila matagumpay na makakatakas. Oo, tumingin si Ren Hizi sa malayo nang marinig niya ito. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang tumango siya at sinabing.
Bigyan mo ako ng ilang minuto. Natapakan ng mga paa niya ang bakanteng hangin matapos tumunog ang boses niya. Sumugod siya sa direksyon ng grupo ni Xiaoyan. Napakunot ang noo ni Yao Lao nang makita niya ito. Makikialam na sana siya nang biglang pinakawalan ni Tian Hizi at Di Hizi ang Daochi sa loob ng kanilang mga katawan hanggang sa kanilang mga limitasyon. Pagkatapos nito, nagpakawala sila ng nakakalito na pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Naghahanap ka ng kamatayan. Nanlamig ang mga mata ni Yao Lao nang makita niya ito. Halos hindi siya makalaban ni Tian Hizi at ng dalawa pa sa kanilang pinagsamang lakas, ngunit naglakas loob silang maghiwalay. Nagpakamatay talaga sila. Hindi siya masyadong nag-aalala sa grupo ni Xiaoyan. Bagamat si Ren Hizi ay isang 6 change pick na Daozun, magiging imposible para sa kanya na tapusin ang grupo ni Xiaoyan sa loob ng maikling panahon. Umusbong ang pagpatay na pagnanasa sa puso ni Yao Lao. Ang espasyo sa paligid niya ay mabilis na naging distorted. Pagkatapos nito, muli siyang nakipagpalitan ng suntok kay Tian Hizi, at muling kumalat ang nakakatakot na energy ripple sa kalangitan. Habang si Tian Hizi at ang kanyang kapatid ay nanggugulo kay Yao Lao, si Ren Hizi ay nagpakita sa isang maikling distansya sa harap ng grupo ni Xiaoyan na may parang kidlat na bilis. Ang kanyang nag-iinit na mga mata ay biglang huminto kay Kailin at sa kahangahangang anyo ng Little Fairy Doctor. Hahaha. Hindi inaasahan na makakatagpo ako ng dalawang magagandang dilag. Ito ang pinakamalaking pakinabang sa paglalakbay na ito. Walang katulad ang init ng mga mata ni Ren Hizi habang nakatingin kay Kailin at sa Little Fairy Doctor. Ang hitsura at kilos ng dalawang babaeng ito ay hindi kung ano ang maihahambing sa mga kalderong karne sa loob ng Cloud Rain Sect. Nalampasan nila ang lahat. Ang mga maalay na pag-iisip ay agad na nagsimulang lumaki sa kanyang puso nang makita niya ang mga ito. Ang magandang mukha ni Kailin at Little Fairy Doctor ay unti-unting naging yelo nang maramdaman nila ang maalay na mga mata ni Ren Hizi. Nagtipon si Daochi na may parang kidlat na bilis sa kanilang mga kamay. Hihihi. Brat, mamatay ka. Iwanan ang mga dilag. Dinilaan ni Ren Hizi ang kanyang mga labi. Isang suntok ang ibinato kay Xiaoyan mula sa malayo. Isang nakakatakot na sonic boom ang nabuo mula sa kanyang kamao, at ito ay dumagundong sa kalangitan. Bang! Walang ekspresyon ang mukha ni Xiaoyan. Ang kanyang mga paa ay biglang tumapak sa lupa. Ang bundok sa kanyang harapan ay biglang sumabog nang bumaril ang 100 talampakan na laking mainit na silindro ng lava. Bumuhos ito mula sa langit at nagudyok ng mga kumpol ng apoy sa tuktok ng bundok. Sinamantala ni Xiaoyan ang pagkakataon na sumulyap sa labanan ni Yao Lao sa malayo matapos na harangin ang pag-atake ni Ren Hizi. Sa sandaling ito, si Tian Hizi at ang kanyang kapatid ay nasa isang sitwasyon kung saan sila ay lubos na nalulula. Sa hitsura ng labanan, hindi sila makakapagtiis ng matagal. Ho! Marahang bamantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Ang magkabilang kamay niya ay bumuo ng maraming komplikadong handsil, at isang clan tattoo ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa hitsura nito, ang aura ni Xiaoyan ay tumaas mula sa tuktok ng isang 8-star Daozun hanggang sa isang 3-change pick na Daozun. Si Ren Hizi ay isang 6-change pick na eksperto sa Daozun. Mas malakas siya kaysa kay Zhou Hizunzi. Kaya naman, walang pagpipilian si Xiaoyan kundi maging maingat dahil ang kanyang kalaban ay itinuturing na pinakamalakas na Daozun sa mga nakilala at nakalaban niya. Brat, mayroon ka talagang ilang mga kasanayan. Gayunpaman, ang matandang ito ay hindi gusto ang mga natutuwa sa maraming babae. Makakatiyak ka na ang matandang ito ay aalagaan ng mabuti ang dalawang dilag na ito pagkatapos mong mamatay. Isang matalim na tawa ang pinakawalan ni Ren Hizi matapos maramdaman ang tumataas na aura ni Xiaoyan. Bang! Labis na nanlamig ang mukha ni Kailin nang marinig niya ang malalaswang salita ni Ren Hizo. Ang kanyang magandang figure ay lumundag sa langit at ang mga maitim na ulap ay kumulo. Ang kanyang anyo ay naging isang 10,000 talampakan ang haba na 7-colored heaven swallow ang python. Ang kanyang napakalaking katawan ay nakatago sa loob ng madilim na ulap, na tila isang dragon. Oh, ang aktwal na katawan ng dilag na ito ay ang extinct na 7-colored heaven swallow ang python. Hahaha. Ang sarap. Gusto ito ng matandang ito.
Nagulat si Renhizi nang makita niyang si Kailin ay naging isang seven-colored heaven swallowing python, ngunit hindi nagtagal ay nagpakawala siya ng malakas na tawa. Crash! Ang malakas na tawa ni Renhizi ay katunog lamang nang biglang bumagsak ang isang makulay na kulog mula sa madilim na ulap. Matapos mag-transform, tumaas din ang aura ni Kailin. Siya ay katumbas ng isang 8-star Dao Zun human expert. Gayunpaman, winawagayway lamang ni Renhizi ang kanyang manggas sa harap ng gayong pag-atake. Isang alon ng Maringal na Dao Chi ang pilit na tinatalo ang kanyang pag-atake. Woeful Poison Body, buhayin. Napakalamig ng mukha ng Little Fairy Doctor. Nagbago ang kanyang mga handsil, at ang kanyang maganda at mahabang itim na buhok ay biglang naging kulay pilak na puti. Isang Dao Chi glow na naglalaman ng nakamamatay na lason ang sumugod patungo kay Renhizi na parang kidlat na bilis. Ha! Ang dilag na ito ay may woeful poison body. Ha ha ha! Lahat kayo ay Katanji tangi. Si Renhizi ay muling tumawa ng malakas nang maramdaman niya ang nakamamatay na lason sa loob ng haligi, ngunit hindi siya mukhang relaxed. Nagmamadaling umatras ang kanyang katawan habang umiiwas sa nakamamatay na halijing ito. Ang woeful poison body ay masyadong matindi. Medyo mahirap kung mahawakan niya kahit isang maliit na halaga. Talagang walang awa ang dalawang dilag na ito. Ang isa ay isang 7-colored heaven swallowing python habang ang isa naman ay may woeful poison body. Sa kanilang magkahawak kamay, ang isang ordinaryong pick na Dao Zun ay talagang hindi makakapantay sa kanila. Gayunpaman, hihihi. Sa kasamaang palad ay nakilala na nila itong matandang ito. Natawa si Renhizi sa kakaibang paraan. Lalong lumaki ang malaswang ngiti sa mukha niya, pero akmang aatake na siya nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Isang nakakatakot na energy ripple na nagdulot ng takot na lumitaw sa kanyang puso ay biglang bumungad sa malayo. Isang pagkabigla ang bumungad sa mga mata ni Renhizi nang maramdaman niya itong enerhiyang ripple na maaaring sirain ang lahat. Dali-dali niyang itinaas ang kanyang ulo at nakita niya ang 5 kumpol ng apoy na nakasabit sa harapan ng binata na nakaitim na nakadamit sa tuktok ng bundok. Maliban sa huling uri ng apoy, ang natitirang 4 na uri ng apoy ay naging sanhi ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. 4 na uri ng heavenly flames. Nakita ni Xiaoyan ang matinding pagbabago sa mukha ni Renhizi, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Ito ang unang pagkakataon na idinagdag niya ang life-transforming flame pagkatapos na pinuhin ang bone-chilling flame. 4 na uri ng heavenly flame at isang peking heavenly flame. Ito ay isang 5 kulay na angry Buddha lotus flame na hindi kailanman ginamit ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1399. 4.5 kulay angry Buddha lotus flame. Ang batang ito ay talagang misteryoso. Siya lamang ang nagtataglay ng lakas ng isang tao sa tuktok ng isang 8-star Dao Zun, ngunit nagagawa niyang magpakawala ng gayong nakakatakot na lakas. Pabago-bago ang ekspresyon ni Renhizi habang nakatitig sa apoy na nag-aapoy sa mga kamay ni Xiaoyan, at isang malakas na alon ang tumaas sa kanyang puso. Gayunpaman, ang pagkabigla na ito ay mabilis na naging isang madilim na kalupitan. Bigla siyang sumuntok at nagbuga ng kalabog ang espasyo sa harapan niya nang pumutok ito. Isang 12-dosenang paamalaking dark black spatial line ang lumitaw. Ang spatial crack na iyon ay naging isang itim na walang awa na makamandag na ahas na sumugod patungo kay Xiaoyan ng may bilis na parang kidlat. Bang! Isang napakalaking spatial crack ang mabilis na kumalat sa kalangitan, ngunit ilang daang talampakan pa rin ang layo mula sa Xiaoyan nang biglang bumagsak ang 2 makukulay na kulog mula sa langit. Walang awang nilang hinampas ang kumakalat na bitek, dahilan para tumigil sandali ang spatial crack bago ito mabilis na pumutok. Ang ekspresyon sa mga mata ni Renhizi ay lumubog ng maarang ang kanyang pag-atake. Itinaas niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang napakalaking 7-colored heaven swallowing python sa kalangitan at kakaibang tumawa. Kagandahan, dahil pinilit mong makialam, ang matandang ito ang tatapusin muna kayong dalawa. Kumislap ang katawan ni Renhizi pagkatapos niyang bigkasan ang mga katagang iyon. Agad siyang naging isang sinag ng liwanag na bumaril patungo sa 7-colored heaven swallowing python sa kalangitan.
Isang suntok ang agad na ibinato ng walang awang pasulong, at isang mababa at malalim na sonic boom ang nabuo habang ito ay humaharurot patungo sa Kailin. She. Ang buntot na 1,000 talampakang haba ni Kailin ay biglang umindat nang makita niya ang pag-atake ni Renhizi. Ang nakakatakot na lakas ay naging sanhi ng puwang na mapunit. Ito ay walang awa na bumangga sa malakas na hangin ng palad, at isang nakakatakot na bagyo ang hamampos sa kalangitan. Ang Seven-Colored Heaven Swallowing Python, na naging Kailin, ay pinilit na pabalaykan ng libu-libong talampakan. Hihihi. Kagandahan, hindi ka katumbas sa matandang ito. Marahas na tumawa si Renhizi matapos pilitin si Kailin ng suntok. Tatalikod na sana siya ng maraming malalakas na tunog ng hangin ang lumitaw sa tabi ng kanyang tainga, at ang mga haligi ng Daochi na may mga nakamamatay na lason ay unti-unting tumusok patungo sa ilang nakamamatay na mga batik sa kanyang katawan. Napasimangot si Renhizi nang maramdaman niya ang pag-ataking ito. Natapakan ng kanyang mga paa ang walang laman na hangin at ang puwang sa likuran niya ay naging parang metal na pader. Ang mga haligi ng Daochi ay bumangga dito at naglabas ng malinaw na klang na tunog. Dalawang dilag, bakit kailangan mong ipaglaban ng todo ang brat na ito? Tiyak na mag-e-enjoy kayong dalawa sa pagsunod sa matandang ito. Tumawa si Renhizi, ngunit bago pa siya matapos magsalita, nakita niyang pinagdikit ni Xiaoyan ang 5 uri ng apoy sa di kalayuan. Hindi sinasadyang namula ang mukha niya. Itong baliw. Pinagsasama-sama niya talaga ang Heavenly Flames. Nagbago ang tingin sa mga mata ni Renhizi. Bagamat hindi niya alam kung bakit kabaliwan ang ginagawa ng brat na ito, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na mamamatay siya kapag hinayaan niyang magpatuloy ang brat na ito. Agad niyang inikat ang katawan at itinigil ang pang-aabala kay Kailin at sa Little Fairy Doctor. Naging isang sinag ng liwanag na bumaril patungo kay Xiaoyan. Xiaoyan, mag-ingat ka. Ang Little Fairy Doctor ay nagmamadaling nagbigay ng paalala nang makita niyang gumalaw si Renhizi. Nagmamadali din niyang ginalaw ang katawan at sumunod. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo nang maramdaman niya ang matinding tunog ng humahanggos na wind bull palapit sa kanya. Tiningnan ni Xiaoyan ang siksik na madilim na mukha ni Renhizi habang papunta siya sa kanyang direksyon. Isang malamig na tawa ang narinig mula kay Renhizi. Mabilis na kumalat ang berde-pulang buto ng mga pakpak sa likod ni Xiaoyan at isang pilak na kinang-ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumitaw ang kanyang katawan 1,000 talampakan ang layo, dahilan para makaligtaan si Renhizi. Nakakatakot ang bilis. Nadama ni Renhizi ang pagkabigla sa kanyang puso nang makita niyang umiwas si Xiaoyan sa kanya sa napaka-relax na paraan. Bago niya maipagpatuloy ang paghabol kay Xiaoyan, 2 napakabangis na pag-atake ang inilunsad mula sa kanyang likuran. Ang mga pag-ataking iyon ay nagmula kay Kailin at sa Little Fairy Doctor, na sumunod sa kanya. Hindi nang ahas si Renhizi na payagan ang dalawang ito, na nagsanib kamay, na random na atakihin siya. Wala siyang pagpipilian kundi lumingon. Lumabas ang Daochi mula sa kanyang katawan habang walang awa siyang nabangga sa 2 pag-atake sa kanyang likuran. Bang! Sumabak sa matinding labanan ang tatlo. Umalangaw-ngaw ang malakulog na pagsabog sa kalangitan habang ang alon ng nakakatakot na puwersa ay kumalat na parang tubig baha. Niyugyug nila ang kalangitan hanggang sa nasira ang kalawakan. Roar! Si Kaolin at ang Little Fairy Doctor ay nagbuga ng daing sa kanilang mga bibig nang marahas silang makabangga kay Renhizi. Sapilitang ibinalik ang kanilang mga katawan. Bagamat iba ang konstitusyon ng kanilang katawan sa iba, napakalawak ng agwat sa pagitan nila ni Renhizi. Mahirap silang manalo kahit magkapit kamay sila. Bagamat wala silang lakas para manalo, nagpatuloy silang dalawa sa pagpupursage. Tuluyan na nilang binaliwala ang mga sugat na lumitaw sa kanilang mga katawan mula sa counterattack. Kakastabilize lang ng kanilang mga katawan ng maraming pag-atake na parang kidlat ang patuloy na tumama kay Renhizi. Naging sanhi sila ng magulong tugon ni Renhizi. Habang ang kanilang labanan ay naging sobrang init, ang mga mukha ni Tianhizi at Dihizi ay naging medyo namutla habang nilalabanan nila si Yao Lao. Ang dalawa sa kanila ay walang kapares kay Yao Lao. Kung hindi lang sila magaling sa pakikipagtulungan, matagal nang nasira ang kanilang mga depensa. Kahit ganito ang nangyari,
Halatang hindi nila kayang magtiis ng matagal. Ikatlong kapatid, ano ang ginagawa mo? Bakit ka pa rin nagpapakita ng awa sa mga kababaihan sa sandaling ito? Hinahanap mo ba ang kamatayan? Si Tian Hizi at ang kanyang kapatid ay naging mas mapatla matapos silang walang awa na pinilit pabalik ni Yao Lao. Nakatingin ang kanilang mga mata sa malayo habang hindi sinasadyang sumigaw. Wala sa kanila ang umasa na si Ren Hizi ay pipigilan ng dalawang babae na ang lakas ay hindi hihigit sa isang 8-star Dow Zone. Ang pressure sa paligid ni Tian Hizi at ng kanyang kapatid ay biglang tumaas pagkatapos ng kanilang galit na boses. 1,000 talampakang malaking apoy na kamao ang bumagsak mula sa langit at walang awa na binasag sa kanila. Bagamat mayroon silang Daochi na nagpoprotekta sa kanila, ang nakakatakot na hangin na iyon ay tumama pa rin sa kanilang dalawa hanggang sa nagluwa sila ng isang subo ng sariwang dugo at lumipad pabalik. Masama ito, hindi na makakatagal ang grupo ni Kuya. Naduraj ang puso ni Ren Hizi nang makita niya si Tian Hizi at ang kanyang kapatid na lumuwa ng dugo at umatras. Dahil hindi ko mahuli ang batang iyon, kukuha ako ng isang dilag bilang isang hostage. Kung hindi, matatapos tayo ngayon. Ang kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Ren Hizi. Sumuko siya sa pagkuha kay Xiaoyan habang binasag ng kanyang palad ang napakalaking makulay na kulog. Pagkatapos nito, ang kanyang malaking kamay ay biglang humawak sa Little Fairy Doctor. Agad na tumahimik ang paligid niya. Bang! Nagbago ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor nang maramdaman niya ang espasyo sa paligid niya. Bumangon si Daochi mula sa kanyang katawan, na naging sanhi ng panginginig ng solidong espasyo sa kanyang paligid, ngunit hindi siya nakawala. Hihihi. Kagandahan, isasama kita ng matandang ito sa pagkakataong ito. Lumiwanag ang figure ni Ren Hizi habang tinatangkan ng Little Fairy Doctor na basagin ang baluktot na espasyo at umatras. Siya ay nagpakita sa harap ng Little Fairy Doctor at binigyan siya ng isang malaswang ngiti. Lumapit sa kanya ang malaking kamay nito. Woo! Naramdaman ni Kailin sa langit na lumubog ang kanyang puso nang makita niyang sumuko ang taong ito sa pag-target kay Xiaoyan. Sa halip, nagpasya siyang hulihin ang Little Fairy Doctor. Nagmamadali niyang isinaaktibo ang lakas ng kulog sa loob ng madilim na ulap at ipinutok ang mga ito patungo kay Ren Hizi mula sa lahat ng direksyon. Naikuyong lamang ni Ren Hizi ang kanyang kamay nang bumaba ang mga pag-ataking ito, at tuluyan na silang nabasag ng isang pagbaluktot sa kalawakan. Kagandahan, akin ka. Isang kakaibang tawa ang pinakawalan ni Ren Hizi matapos basagin ang lahat ng kulog. Ang kanyang mga mata ay labis na nag-init habang tinitingnan ang ekspresyon sa mukha ng Little Fairy Doctor. Akmang hahawakan ng kamay nito ang balikat niya. Masyado pang maaga para maging masaya ka. Habang akmang hahawakan ng malaking kamay ni Ren Hizi ang Little Fairy Doctor, isang malamig na tawa ang biglang umugang sa likuran niya. Nagbago ang mukha ni Ren Hizi nang marinig ang boses na ito. Bigla siyang lumingon at nanliit ang mga mata. Isang katanji tanging basin-sized na 5 kulay na Fire Lotus ang pumutol sa hangin at nagmamadaling pumunta. Ang Fire Lotus na ito ay naglalaman ng 5 kulay at ang mga panla ng apoy ay patuloy na tumaas sa paligid nito. Isang nakakatakot na puwersa ng pagpuksa ang nagmula rito. Maging si Ren Hizi ay naramdaman na nanlamig ang kanyang mga paa dahil sa puwersa ng paglipol na ito. Ang gayong lakas ay maihahambing sa ilang Tian Class Middle Level na Dao skills. Makapal na Earth Bell. Maaaring nanlamig ang mga paa ni Ren Hizi, ngunit hindi siya nawala sa pangangatuwiran. Mabilis na nagbago ang kanyang mga seal ng kamay habang si Daochi ay lumundag mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon at isang napakalaking kampana ay mabilis na lumitaw. Mabilis na nagtago ang kanyang katawan sa loob nito. Sizzle. Isang napakalaking buntot ng ahas ang sumugod pababa mula sa langit nang gamitin ni Ren Hizi ang kanyang defensive na Dao skill. Mabilis nitong pinulupot ang munting diwata na doktor at hinayla siya palayo. Kung nais mong makahanap ng isang kagandahan, maaari kang pumunta at makahanap ng isa sa impyerno. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan habang sinulyapan niya si Ren Hizi sa malaking kampana. Ang mga mata ni Ren Hizi ay nagpahayag ng gulat. Isang malamig na ngiti ang itinaas sa sulok ng bibig ni Xiaoyan habang ang mga pakpak ng buto sa kanyang likod ay nakaflap.
Ang kanyang katawan ay umatras sa bilis na parang kidlat. Kasabay nito ang pagbabago ng seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Explode. Matapos mailabas ang salitang ito mula sa bibig ni Xiaoyan, ang 5 kulay na Fire Lotus ay biglang tumigil sa tabi ng hugis ng kampana. Kasunod nito ay sumabog ito sa harap ng gulat na mga mata ni Renhizi. Bang! Nanginginig ang buong lugar dahil sa pagsabog na ito. Ang lahat ng mga bundok sa loob ng 10,000 talampakan radius ay nagbuga ng boom, habang sila ay naging alabok. Sa isang iglap, ang bulubundukin ay naging disyerto. Lumipad ang buhangin at bato habang ang usok ay tumatagos sa hangin. Isang 5 kulay na Fire Lotus, hindi. Ito ay mailalarawan lamang bilang isang 4.5 kulay na Angry Buddha Lotus Flame, ito ba ay nakakatakot? Kalimutan ang tungkol kay Renhizi. Sa ilalim ng nakakatakot na pagsabog na ito, kahit isang eksperto na may lakas ni Tianhizi ay magiging wala sa isang iglap. Battle Through the Heavens. Kabanata 1400. Pagkuha ng sinaunang mapa. Isang makapal na alikabok ang kumalat sa kalangitan. Ang mga nakapaligid na bundok ay naglaho sa isang kisap mata. Ang lugar sa loob ng 10,000 talampakan radius ay naging patag na lupain. Kahit isang malaking bato ay wala. Ang napakalaking Heaven Swallowing Python ay yumanig sa malayong kalangitan. Mabilis itong naging isang kaakit-akit na figure. Kaway ng kanyang manggas, umihip ang mabangis na hangin at pinigilan ang buhangin at alikabok na tumatagos sa hangin sa paligid niya. Nang bumagsak ang buhangin at alikabok, lumitaw ang isang payat na nakasuot ng itim na figure sa paningin ni Kailin at ng Little Fairy Doctor. Ang dalawang babae ay nakahinga ng maluwag sa loob ng kanilang mga puso nang makita nilang maayos si Xiaoyan. Ho! Pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ito ang unang pagkakataon na nagpakawala siya ng Angry Buddha Lotus Flame na nilikha mula sa 5 uri ng apoy. Ang lakas nito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Siyempre, medyo nakakatakot din ang pagkahapon nito. Kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas, pakiramdam niya ay walang laman ang kanyang katawan pagkatapos na ilabas ang apoy na lotus na ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan mula sa kanyang bibig. Inangat niya ang kanyang ulo, at nilaybot ng kanyang mga mata ang lugar kung saan matatagpuan si Renhizi kanina. Sa kasalukuyan, ang lugar na iyon ay ganap na walang laman. Walang bakas na may naruroon. Nawala ang aura ni Renhizi sa kanyang figure. Walang natira, at tila nawala siya sa mundong ito. Ang pagpatay sa isang piling 6 change peak daw zone sa isang welga lamang. Ito ang lakas ng pagsasama ng 4 na uri ng Heavenly Flame at isang pekeng Heavenly Flame. May isip ng isang tao kung gaano katikat ang lakas ni Xiaoyan kung talagang pagsasamahin niya ang 5 uri ng Heavenly Flames. Malamang na kahit ang isang tunay na elite na si Ban Sheng ay magiging wala sa isang welga na iyon. Ayos ka lang ba? Mabilis na nagpakita si Kailin at ang Little Fairy Doctor sa tabi ni Xiaoyan. Nagmamadali silang nagtanong nang makita ang medyo namumutla nitong mukha. Ayos lang ako. Kumuha si Xiaoyan ng tabletang panggamot at itinapat ito sa kanyang bibig. Umiling siya. Ang pagkahapon ng isang Angry Buddha Lotus Flame ay sumikat sa tuwing may idinagdag na apoy. Kaya naman, kahit na tumaas ang kanyang lakas, naramdaman pa rin niya na mahirap gamitin ang apoy na lotus na ito. Ang nakakatakot na aktibidad na nilikha ni Xiaoyan ay natural na nararamdaman ng mga kalaban ni Yao Lao sa di kalayuan. Ang nakakatakot na lakas ng pagpuksa na iyon mula kanina ay naging dahilan upang maging si Yao Lao ay nakaramdam ng palpitasyon sa kanyang puso. Ang lakas na nabuo mula sa pagsasama ng Heavenly Flames ay talagang sobrang nakakatakot. Gayunpaman, ang tanging isa sa mundo na ganap na makakakontrol sa Heavenly Flames, na natural na lumalaban sa isa't isa, ay si Xiaoyan dahil nagpractice siya ng flame mantra at nagtataglay din ng napakalakas na espiritual na lakas. Pangatlong kapatid. Si Tianhizi at ang kanyang kapatid ay natigilan sa hindi inaasahang sitwasyong ito. Nilinggan nila ang napakalaking kapatagan sa ibaba habang hindi sinasadyang nanginginig ang kanilang mga katawan. Walang katumbas na takot ang kanilang mga mata habang nakatingin sa binata na nakaitim sa langit. Kahit na hindi nila nagawang lumikha ng isang nakakatakot na mapanirang puwersa, ngunit ang brat na ito,
na tila isang pik na 8 bituin na si Dao Zun, ay nakamit ang gayong puwersa. Masyadong misteryoso ang brat na ito. Napalunok si Di Hizi ng laway habang bumubulong sa sarili. Nasaan ang ikatlong kapatid? Kumaibat ang sulok ng bibig ni Tian Hizi. Mabilis siyang nakabawi at nagmamadaling inilibot ang kanyang mga mata sa paligid, ngunit laking gulat niya nang matuklasan niyang hindi niya naramdaman ang aura ni Ren Hizi. Mukhang pinaghiwalay siya ng brat na ito hanggang sa walang natira. Napuno ng hindi makapaniwala ang boses ni Di Hizi. Hindi niya inasahan na si Ren Hizi, na ang lakas ay umabot sa 6 change peak Dao Zun, na haantong sa ganoong kapalaran dahil sa brat na ito. Isang gulat ang bumalot sa mga mata ni Tian Hizi nang marinig niya ito. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, imposibleng sirain si Ren Hizi hanggang wala nang natira. Yung brat. Alis na tayo dali. Isang matinding takot ang tuluyang bumalot sa puso ni Tian Hizi sa sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay natatakot habang nakatingin kay Xiaoyan sa malayo. Kung itatapon ni Xiaoyan ang isa pa sa mga bagay na iyon, hindi siya kumpiyansa na makakaligtas siya sa ganoong nakakatakot na pagsabog. Nawalan siya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang pakikipaglaban, at sa mahinang sigaw, tumalikod siya at tumakas. Tumanggaw si Di Hizi nang marinig niya ang sinabi ni Tian Hizi. Ang pananatili sa likod sa sandaling ito ay pagpapakamatay. Kaya mo bang umalis? Gayunpaman, isang matandang tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan nang ang dalawang iyon ay nagbabalak na tumakas sa gitna ng kaguluhang ito. Hindi nagtagal, isang parang buhay na higanteng kamay ng apoy ang muling nabuo sa kalangitan. Pagkatapos nito, lumipad ito sa hangin sa bilis na parang kidlat habang sinunggaban nito si Tian Hizi at ang kanyang kapatid. Yao Chen, hindi ka dapat lumampas sa dagat. Marahas na tumili si Tian Hizi nang makita niyang umaatake muli si Yao Lao. Sabay-sabay silang dalawa ni Di Hizi na nagmamadaling lumingon. Ang makapangyarihang Dao Qi ay bumangon mula sa kanilang mga palad at walang awa na bumangga sa napakalaking apoy na palad. Hindi mahalaga kung pareho kayong mamatay. Malamig na tumawa si Yao Lao. Lalong naging mabangis ang kanyang atake. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, ang kanyang malaking apoy na kamay ay pilit na winasak ang lahat ng kanilang Dao skills at walang awa na hamampes sa kanilang mga katawan. Bang! Si Tian Hizi at ang kanyang kapatid ay parang mga kanyan habang walang awa silang lumilipad matapos dumanas ng matinding pag-atake. Puwersa silang bumagsak sa lupa at bumuo ng 2,000 talampakan ang lapad na hukay. Grog. Masama ang mga mukha ni Tian Hizi at ng kanyang kapatid habang nanatili sila sa malalaking hukay. Isang makapal na bakas ng dugo ang nakasabit sa sulok ng kanilang mga bibig. Basag-basag na ang kanilang mga damit sa sandaling ito. Ang kanilang mga mata ay naging lubhang mabisyo habang sila ay nakatitig sa grupo ni Yao Lao sa kalangitan, ngunit hindi sila sumulong. Gumalaw ang kanilang mga katawan habang tinitiis ang kanilang malubhang pinsala at naghiwalay, tumakas sa dalawang magkaibang direksyon. Ibinagsak ni Yao Lao ang kanyang paa matapos makitang tumakas ang dalawa. Tila nag-teleport ang kanyang katawan sa pagpapakita niya sa harap ni Di Hizi. Hinawakan niya ang kanyang malaking kamay at puwang na nakatatak sa katawan ni Di Hizi. Ang matandang ito ay kakaladkarin ka kahit mamatay ako. Dugo at mabangis ang mga mata ni Di Hizi habang nakatitig kay Yao Lao kahit na hindi makagalaw ang katawan nito. Naging magulo ang Dao Qi sa kanyang katawan. Ang taong ito ay nagpaplano sa pagsira sa sarili sa sandaling ito. Si Yao Lao ay malamig at walang pakialam habang nakatitig kay Di Hizi. Ang kanyang palad ay kasing bilis ng kidlat na bumasag sa dibdib ni Di Hizi. Isang mapanirang puwersa ang bumagsak sa katawan ni Di Hizi na parang tubig baha, at pagkaraan ng ilang sandali, sinira nito ang lahat ng puwersa ng kanyang buhay. Ang magulong Dao Qi sa loob ng katawan ni Di Hizi ay mabilis na nawala sa sandaling ito at ang buhay sa loob ng kanyang mga mata ay mabilis na naglaho. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo. Ang matandang multo na ito, na ang immoral na reputasyon ay dating kilala sa buong Central Plains, sa wakas ay namatay ngayon. Kinuha ni Yao Lao ang storage ring ni Di Hizi matapos siyang patayin. Inihagis niya ito sa grupo ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay walang pakialam habang sinusundan ang direksyon na tinakasan ni Tian Hizi.
Ipinaalam niya sa grupo ni Xiaoyan sa mahinang boses. Tingnan kung nasa loob ang sinaunang mapa. Hahabulin ko ang taong iyon. Naglaho ang anyo ni Yao Lao nang tumunog ang kanyang mga salita. Ang kanyang aura ay humabol kay Tian Hizi sa sobrang bilis. Sinalo ni Xiaoyan ang storage ring matapos makitang nawala ang figure ni Yao Lao. Binigay niya ang isa niyang kamay at isa pang storage ring ang tumambad. Likas itong pag-aari ni Ren Hizi. Kasalukuyang patay sina Di Hizi at Ren Hizi, at ang spiritual imprint sa kanilang storage rings ay lubhang mahina. Inalis ni Xiaoyan ang mga spiritual imprints, at inalis ang mga ito. Pagkatapos nito, sinuri ng kanyang spiritual strength ang mga singsing, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Wala sa kanila. Tanong ni Kailin matapos makita ang magkadikit na kilay ni Xiaoyan. Oo, marahil ay kay Tian Hizi. Siya, pagkatapos ng lahat, ang malaking kapatid. Umiling si Xiaoyan. Agad niyang kinuyam ang kanyang kamay, at biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang kumikislap na gintong scroll. Ano ito? Nagulat si Kaolin at ang Little Fairy Doctor nang makita nila itong medyo pamilyar na scroll. Ang King Kong glass body na na-auction sa trade fair. Hindi inaasahan na nakuha ni Di Hizi ang kanyang mga kamay. Talagang nakinabang tayo nito. Hinawakan ni Xiaoyan ang scroll at hindi sinasadyang tumawa. Ang King Kong glass body na ito ay isang Tian class low level na Dao skill. Kanina, naging interesado si Xiaoyan dito, ngunit sa huli ay hindi siya nagbid para dito. Nakaramdam pa siya ng kaunting panghihinayang pagkatapos. Sa hindi inaasahan, ang bagay na ito ay naihatid sa kanyang mga kamay. Hindi tayo gumastos ng pera, ngunit nakakuha tayo ng maraming benepisyo. Tinapal ng Little Fairy Doctor ang kanyang bibig at mahinang tumawa. Ginamit ng 3 taong ito ang mga babae bilang mga kaldero ng karne para sanayin. Karapat-dapat sila sa ganoong kapalaran. Walang pakialam na sabi ni Kailin. Tumanggo si Xiaoyan. Ang 3 taong ito ay gumawa ng lahat ng uri ng masasamang bagay sa kanilang buhay at sinira ang hindi kilalang bilang ng mga babae. Ito ay kabayaran para sa kanila na humantong sa ganoong kapalaran. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari sa panig ng guro. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Tumingin ang kanyang mga mata sa direksyon kung saan nawala si Yao Lao habang nagtataka. Relax, dahil sa lakas ni Yao Lao, si Tian Hizi ay hindi makakagawa ng anumang mga trick. Sagot ng Little Fairy Doctor. Tumanggo si Xiaoyan. Magsasalita pa sana siya nang ang rumaragasang tunog ng hangin ay ipinadala mula sa abot tanaw, at isang pamilyar na figure ang nagmamadaling lumapit sa parang kidlat na bilis. Lumitaw ang pamilyar na figure sa harap ni Xiaoyan at ng 2 babae sa loob ng ilang iglap. Ang figurang iyon ay si Yao Lao, na humabol kay Tian Hizi kanina. Hahaha. Napakasaya talaga sa pagkakataong ito. Malakas na tumawa si Yao Lao. Hindi niya napigilan ang saya sa kanyang puso nang magpakita siya. Ang 3 He-Demon Ghost na ito ay naging kaaway niya mula pa noong una. Naalis na niya ang isang batik sa kanyang puso sa pamamagitan ng kakayahang tapusin ang mga ito. Guro. Ngumiti si Xiaoyan at nagtanong. Oo. Alam ni Yao Lao ang iniisip ni Xiaoyan. Agad siyang ngumiti at inabot ang kamay nang may lumabas na sinaunang pira-piraso ng mapa. Ito ay malinaw na mukhang ang huling fragment ng mapa. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niya ang sinaunang fragment ng mapa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang sinaunang piraso ng mapa na ito. Hinanap niya ang lahat ng mga fragment ng mapa sa loob ng mahigit 1 dekada para matipon silang lahat. Ito ay talagang ang kaso ng langit ay hindi nagpapabiye sa mga tunay na nagsusumikap. Natipon niya ang lahat ng mga fragment ng mapa. Purifying demonic lotus flame. Magiging akin ka na. Isang matinding pananabik ang bumalot sa mga mata ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang sinaunang piraso ng mapa sa kanyang kamay.